Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Napadayon kita diri sa Psalm 67, nagasiling sa versikulo 4 sa Psalm 67 nagasiling, O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth, Selah. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Mga kauturan, in Psalm 67, ang Hebrew diri, name nga gingamit para sa Ginoo is, ang mo naman ini, balik naman kita, Elohim. If God Himself gave the Aaronic blessing, why make a change in His name? Nga ang islan mo pa ang iyang ngalan. Because sa Numbers chapter 6, God is giving, ang Ginoo naghatag sining blessing para sa Israel. Kaya sa Salmo 67, we have not only the blessing but the purpose para sa Ginoo sang blessing niya sa Israel. Kaya kung ginblessingan niya ang Israel, may purpose na siya, may plano na siya. Kag batuod ini mga kauturan sa tanan nga mga katawhan, everywhere in the world are blessed with God's salvation, simply because gintuman ta ang Matthew 28, 18, 19, and 20. Kag dapat naton ini talupang doon mga kauturan nga mag-evangelize kita because God said so and God commanded us to do so. The name Elohim, mga kauturan, gingamit diri sa Salmo 67 nga naga-refer ini sa relationship or God's relationship, ang relasyon sang Dios sa tanan nga mga katawhan. May ara gali diri ho, importante nga pagkambyo sa sini nga emphasis sa sini gitiyon. Nagasentro ini sa ginatawag naton on the missionary heart of God for all peoples to know Him. Sa tanan nga mga katawhan sa pag-ihibalo kag pag-ihibalo sa iya. Ang Salmo 67 naghambal diri nga ang Dios may tinutuyo, kag ang tinutuyo sang Dios will come to pass. Mag-aabot ginaiya. That's why mo niblaw karami ganino. Ang Dios naton nga amay, missionary nga amay. Ang Dios naton nga anak, misyonaryo nga anak. Kag ang Dios nga Espiritu is a missionary spirit. That in blessing Israel, ang tanan nga mga nasyon sa sini nga kalibutan might come to know Him as well. Kaya nga aman, kung imo ba natandupang doon ang mapa, ang globe, ang mapa, tama gidyaya ka smart sang Diyos. Kaya nga aman, nakita kag makita gali ang iya gintawuan nga kagamay nga nasyon yara sa tunga-tunga sang mapa. Kung kita gali ginapakamaayo sang aton Ginoo, He wants others to bless, to be, or to bless as well. Kung ikaw gali ginpakamayo, when we are blessed by God, He wants others to bless as well. Kung naluwas ka, i-share mo ang kaluwasan sa iya. This is what we call, dapat nga ang kinanglan kita. Mag-evangelize, share your blessing. You are blessed by God's salvation. Share God's salvation to others. Follow the command of Matthew 28, 18, 19, and 20. And remember, sila isang Ginoo, I will be with you even unto the end of the age. Mga kauturan, talupang dablay ni sa aton kabuhi, when we are blessed by God, He wants others to be blessed as well. Kaya nga man, God's blessing to us is meant to be a thoroughfare, not a dead end street. Thoroughfare or thoroughfare. Mga kauturan, pinaagi sini daw street lang ka, daw pinalansa lang ang imo ginagyan. Hindi dead end nga street ang imo padulungan. You will just travel through
You will just, mga kauturan, kay kung aton pa makita ang breakthrough dira, that thoroughfare sa aton kabuhi, abo gali ini ang blessings ang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton, nga hindi gali kaangay sang isa ka dead end street, nga pagkatapos sina, wala na. When we are blessed by God, others should see that our God, the God of the Bible, is the one true God. Makita ba lang Ginoo naton sa imo kabuhi? Nga matutuod gid lang Dios. That's why if you cannot witness with your lips, witness with your life. When we are blessed by God, others should see that our God, the God of the Bible, is the one true God. We all have a universal desire to be blessed of God, but only Jehovah God can fulfill that desire. Amo na sa masabi, ginahambal na kon ang Psalm 37:4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. But, may ara ako na iya nga caution or warning, kontento lang kita sa gipabatyag, kaginhatag sang Ginoo sa aton mga kabuhi. You know why? Ang Salmo 67 is similar to what we find in God's blessings to Abraham. Anong similar diri? Ano ang anggid diri? Ang makita naton ang pagpakamaayos ang Diyos sa kay Abraham. Ano bala ini? Sinis in Genesis chapter 12, 1-3 sa New Living Translation, sa akong pagkabasahon sa inyong siling, Genesis 12, 1-3, then the Lord told Abraham, leave your country, leave your relatives and your father's house, and go to the land that I will show you. O daw madamo sa aton ang ginahambalan, kaangay sinimo. Yeah, I will cause you to become the father of a great nation. I will bless you and make you famous. Hamak mo na, no? Promise ni sang Ginoo. Kag ang promise ang Ginoo, ipulfill niya gid na. And not only I will make you famous, I will make you a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the families of the earth will be blessed through you. Hamak mo na, no? Ara kita nga ginbutang sang Ginoo sa aton mga iglesyanan, ginbless kita sa Ginoo to bless other people. Kadtagaan ginato ni spiritual blessing is what our members needs. Kag kinahanglanon naton ini. God bless Abraham that all the families of the earth might be blessed. God blesses His people that His salvation may be known on earth. Your salvation among all nations. Siling diri sa Psalm 67, ang Pentecost blessings nagapangayo sa Ginoo to bless, for God to bless. But the scope, ang masakupan sini, sang sini nga pagpangamayo, goes beyond a good crop at harvest time. Goes beyond sang manami nga alanihon sa tion sang tig-alani. Tuod, no? Di kung isa pa sa amon, wala ba kami may ginaani nga ang naga-ambit kami sang maayo nga harvest. Because dumdumon ginaton that Christian life is a life of faith. Christian life is a life of faith. Christian life is a life of faith. Katatlo ko suliton. Kaya nga man, ginbless kita sa good harvest through other people. Suliton ko liwat, mga kauturan. Ang Ginoo nagbless sa kay Abraham. Siling diri that in blessing Israel, all the nation of the earth might come to know Him as well. When we are blessed by God, He wants others to bless as well. God's blessing to us is meant to be a thoroughfare, not a dead-end street. Kung kita ginbless ang Ginoo, others should see that our God, the God of the Bible, is the one true God. Kanami gali, ang Diyos gali, nagapakamaayo, hindi lamang material nga butang, kundi nagapakamaayo sa with spiritual salvation to all people, to all nation. Yun ang mga kulturan, aton bala ini, una-unaon sang matuod. Why to all nations? Why? Kabay pakuntani nga nakita naton diri ang verse 1, 2, and 3 sang Salmo 67. May the people groups be glad. Magkalipay. Verse 4, may the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples justly and guide the nations of the earth. Verse 5, may the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. Yung mga kauturan, may tatlo diri kabutang
There are three different Hebrew terms nga gingamit diri para sa mga katawhan sa Salmo 67 sa versikulo 3. The word is, may ara ba lang word diri nga plural form of people, amim. Sa versikulo 4, the Hebrew's word for people, nations, siling diri sa isa ka translation ni Leo. Amo ini ang grupo sang mga individuals with a corporate identity. Amo ni ang pag-identify mo sa ila. Kita ka masiling ka, ina siya native. Tanan sila native na. Saling mo, ina sila, ya amo sini. Mga amo sina sila. They are black people, they are white people. May identity sila. Like the people of Israel, or the people of Syria, or the people sa Pilipinas, sa Amerika, sa Thailand, sa Cambodia, or whatever we are. Sa versikulo 2, the word for nations is goyim. Amo ini mga kauturan sometimes translated heathen. Wala gid sila kilala kay Kristo dito sa King James Version. Ini naga-refer ini mga kauturan to a nation, a heathen nation. Wala ka kilala kay Kristo, ang mga hintil or ang mga katawhan. Ang mga pagpakamayo goes to other people besides Israel. And yes, Israel is asking, nagapangayo sila, at least, nagapangayo sila, sang ginatawag naton, gaiman kami, sang kaluwasan sang Diyos. Pagkanto man kita, dito sa mga luog, nga sa hintil man kita magkanto, hindi lang sa Israel maglibot-libot kita, when they sing, sang sini nga salmo. Kanami, gidagali sang sini nga salmo. Siling sang verse 6, then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Dapat naton hibaluon that we usually think of nations in terms sa political nations. Tungod kay ayhan, this we often interpret God's plan by political boundaries. Apang mga kauturan, kag siyang siling ang Ginoo when Jesus said, go, sa Matthew 28, 18, 19, and 20, go and make disciples of all nations. It is better to understand ang iyamando in terms of people group rather than political nations. Mga kauturan, ang people gali nga grupo, ang mga grupo sa mga katawhan, ginatawag na gali naton significantly large grouping of individuals who perceive themselves. May ara sila common affinity for one another, tungod kay ngaman their shared language, their shared religion, ethnicity, residency, ang ila okupasyon, ang ila class, ang ila nga klase, sang kung ano nga sitwasyon nila, ang ila kombinasyon sa mga katawhan para sa evangelistic purposes. It is, mga kauturan, the largest group within which the gospel nga ma-spread kag barbaragwag as a church planting movement without encountering barriers of understanding or acceptance. Amo gali ini, mga kauturan, ang aton talupang doon. Ang Acts chapter 2, ang mga Kristohanon diri, gin-share nilang ila pagtuo, ginwaragwag nilang ila pagtuo, kag ginhatag nilang ila bugos kation para sa Dios. They show their faith, they shared their faith, and they spread their faith. Sa gihapon inyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, akong cellphone number is 0918-9012178. Good day! Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.